So good afternoon, this is Ricote Calendar Marino signing on. Alright, so meron tayo ditong Epson L3210. So yung nangyayari sa kanya, blinking yung power button, then blinking yung sa ink, then sa bond paper. Ayan. So sabi ni customer pati. Sabi ni co-teacher, so baka reset. In this case, dapat yung kung for reset, ito dapat hindi to blinking yung power niya. Dapat ito lang yung blinking. Pero tingnan natin to prove it. Okay, let's proceed to our laptop. So, under search, punta muna tayo sa security settings. Then, virus threat protection. Under virus threat protection, let's move to manage settings. Kita ba? Ayan, manage settings. Click. Then, dapat yung real-time protection naka-off. So, na-turn off ko na kasi siya. So, let's see. This PC, ilocate natin yung ating resetter. Then, Epson L3210 resetter. Double click, EDJ Prog, double click. Bakit ito turn off yung real-time protection? Kasi ito kino-considered to as virus. So, pag nawala yan, wala na tayong resetter. Select, click natin yung select. Then model, L3210. And auto selection, click natin yan. Then L3210 series. So, yan, connected na yung ating printer sa laptop. Then, click OK. Particular adjustment mode. Waste ink pad counter. Check natin yung main pad counter. Then, check. Click yung check. So, dito, manonotice natin, 49% pa lang siya. Then, yung ink system pad counter is 21%. So, meaning, hindi ito for reset. Nasa 50% pa lang, 49% pa lang nga. So, ibig sabihin, yung problema nito guys, nasa loob. Alright. Ayan. Bungkalin ko muna, power off. So, wala kasi akong long press. Alright. So, wala akong camera holder, kaya bubungkalin ko muna siya. Magpo-post muna ako. Eto guys, continue tayo. Yan, binuksan ko na yung printer. So, in this case, hindi natin alam kung ano ba yung problema niya. Pero, inspect muna natin. Baka mayroon nakabara or anything. So, eto, yung lock niya, gagalawin ko dito sa gear. Ayan. I-down ko yung gear para mag-unlock. Ayan. Then, ma-move natin tong head papunta dyan. So, next. Ito naman, dito tayo. Ayan. Itong lock na to, i-press mo lang siya pa pumunta dito. Then, galawin mo itong niya. Ayan. Galawin yan. Ayan. Ganyan. Okay. Then, power on natin yung printer. Power on. Tingnan natin ano yung gagawin ni head. Alright. So, blinking na yan. Hindi gumalaw si head. So, dapat ito gagalaw to. Magre-response yan. So, dapat magre-response yan. Gagalaw yan. So, power off ulit natin. Yan, power off. Then, lagay natin yan doon. Then, power on. Tingnan natin yung head. Gumalaw ba? Hindi. So, if this is the case na hindi gumalaw yung head, dapat gagalaw yan kahit konti. Pwedeng may putol yan na wire. Pwedeng may kinagat. Yan. Ayun nga, putol-putol nga guys. Ayan Ito siya. Yan Yun, di ba? Yan nginat-ngat na guys. Ayan di ba? Nginat-ngat. Yun. Ito yung problema, hindi siya for reset, kundi nginat-ngat siya ng ipis. So yan, kailangang ayusin yan. Ayan putol.
putol yung red. Alright. Ayan, putol yung wire, yung red. So, yan yung isang problema. Baka mayroon pang iba. Kasi yung red, kumbaga positive yan, nagdi-distribute yan ng power or ng voltage para yung gear nito, pagalawin to. So, ibig sabihin, pwedeng yung gear din, putol din yung connection. Gagaya nito, yung gear. So, ito, papunta yan dito. So, yung gear naman dito, siya yung nagpapaikot nung belt natin. So, possible putol yun. Okay, so yan problema. Hindi naman siya for reset, kundi may problema yung printer. Pwedeng inipis talaga siya. Kaya, naputol yung mga wire. Ayan. So, ito dadalhin ko muna to sa bahay kasi dinala lang dito sa loob ng laboratory ng school. Then, pinacheck sa akin, akala ni ma'am for reset. Pero based on the information given by the resetter, ADJ Prog, so 49% pa lang siya. So, hindi for reset, kundi inipis yung So, sana yan lang yung problema. Okay? Thank you and good afternoon.